Samantala malawakan ang pagbaha dito po sa Bulacan na dulot ng pinagsama-samang epekto ng Bagyong Christine, high tide at pagpapakawala ng tubig ng dalawang dam reservoir. Narito ang aking pagtutok. Hindi naging biro ang biyahe sakay ng bangka ng mga taga-parokya ng Santa Elena patungo sa Island Barangay ng Tibagin dito sa Agonoy, Bulacan dahil sa lakas ng ulan at hangin. Tumulak doon ang mga taga-simbahan para magdaos ng banal na misa at prosesyon para sa kapistahan ni San Rafael Arcangel. At kahit masama ang panahon, dinagsa ng mga tao ang selebrasyon. Hindi po natinag yung pananampalataya ng mga deboto ni Apo-Api dun sa isla ng Tibagin. Maski po malakas ang ulan, maski malakas ang hangin. Pasado alas 12 ng hating gabi, naramdaman ang malakas na pag-ulan dito sa Hagonoy. 3 simbahan ang pinasok ng tubig. Isa rito ang Santa Elena Church. Kaya po bumaha ng gano'n na hindi natin inasaan ang laki ng tubig kanina dahil po sa high tide at sinabayan po yun ng hanging habagat at ng ulan po na dulot ng Bagyong Christine. At gayon din po yung pagpapakawala ng tubig mula sa Ipo Dam. Ang parokya naman ng San Jose, kahit iniangat na ang mga upuan at luhuran, tuloy pa rin ang church activity at ang mga deboto deadma kahit baha. Ako po ay narito ngayon sa dambana ng San Jose. Ito'y sakop pa rin ng Hagonoy, Bulacan. Isa ho ito sa mga naapektuhan ng pagbaha. Dulot ho ng walang tigil na bugos ng ulan mula po kagabi. Humupa na ho yung tubig sa parokyang ito, pero definitely ito ho'y pinasok. Basa pa rin ho yung aking nilalakaran ngayon, no? Patungo ho sa altar. Lubog din sa baha ang 14 na barangay sa Kalumpit. Pinakamataas sa barangay May Sulao at San Miguel na tinatayang umabot sa 7 talampakan. Dahil dito, nagbangka ang ilan para makatawid. Bukod sa tuloy-tuloy na ulan dahil sa Bagyong Christine, nakaapekto rin sa pagbaha ang high tide at pagpapakawala ng tubig ng Ipo at Bustos Dam.